Sabi ng nurse at tango lang ang isinagot ko. O kalma na Irene, okay na siya. Sabi ni Erika at tumango-tango pa, tipid lang akong ngumiti sa kanya. Si Austin pala na kay tita, kinuha niya dahil walang magbabantay. Biglang sabi ni Luke. Tinignan ko siyang nakakunot ang noo. Andoon naman si... Hindi iyon marunong. Sabi niya para maputol ang sasabihin ko. Hindi na ako nagsalita sapagkat kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Martin. Nakailang ring pa bago niya sagutin. Nasaan ka? Panimula ko, narinig ko ang pagsara ng pinto ng kotse. Papunta na ako dyan. Sabi niya. Okay. Sabi ko at ibinaba na ang tawag. Sunod ko naman tinawagan si Mommy at nakatatlong ring lang ata ay sinagot niya na. Kamusta na ang apo ko Irene? Hindi kami nakapunta ng daddy mo dyan dahil busy siya at lagi naman yun. Sabi ni Mom. It's okay Mom, how's Austin? He's sleeping anak, don't worry. Napangiti ako dahil sa sinabi ni Mom. Nai-imagine ko ang mukha ni Austin habang natutulog. O ano na nga? Kamusta si Abby at Leo? Pag-uulit ni Mommy. Okay na po sila Mommy. Sabi ko at narinig ko ang malalim na buntong hininga niya. Mabuti naman at parang atakihin ako kanina ng high blood ko nang mabalitaan ko. Sabi niya, sige na po, babalitaan ko na lang kayo. Yes, please anak. Sabi niya, okay po. I said at pinutol na ang linya. Napabaling ako kay Erika na nakaupo ngayon sa tabi ko. Irene yung daddy mo pala. Sabi ko na ng lalaki ang mata. Okay na, tumawag ang pinsan ko na samahan niya. Sabi niya at malalim na buntong hininga ang pinakawalan. Napabaling ako sa kanan at natnaw ko ang nurse na papalapit sa amin at hindi nga ako nagkamali dahil tumigil sa harapan namin kaya napatayo kaming tatlo. 256 po ang room ng patient. Sabi niya at agad kaming tinalikuran. Ay aba attitude ng nurse na yun ah. Sabi ni Erika at naglakad sa unahan ko at nakatanaw pa rin sa nurse. Lumapit si Luke sa kanya at tinap ang braso niya. Parang ikaw. Sabi ni Luke at ayon na nga, nagbabangayan na naman. Napairap na lang ako sa hangin at naona nang maglakad sa kanila. Liliko na sana ako nang mapatigil dahil nakita ko si Martin at may kausap na babae at itim na itim lahat ang suot. Nakatingin lang ako sa kanila habang sila ay nag-uusap. Mamaya ko nalalapitan kapag tapos na. Nanlaki ang mga mata ko dahil bigla siyang niyakap ng babaeng kausap niya. Bigla siyang tinulak ni Martin kaya muntik nang matumba ang babae. Sino naman yan? Biglang nagsalita si Erika sa likod ko. Nagmartsa ako palapit sa kanila at nang medyo malapit na ako sa kanila ay nanlaki ang mga mata ni Martin at bakas ang takot sa mata. Martin! Umetso ang boses ko kaya napatingin ang ibang taong nasa paligid namin. Nang makalapit ay tumingin ako sa babae at tumaas ang kilay ko sa kanya dahil nakamask siya. Ano yan? Criminal. Rinig kong sabi ni Erika sa likod ko at sinuway naman siya ni Luke at nagbangayan naman. Who are you? Panimula ko. Wife. Sabi ni Martin. Nagtitigan lang kami ng babae at kita kong marko ang kilay niya. Hindi siya nagsalita at bigla na lang kaming tinalikuran. Napatawa ako dahil sa pagkamangha. Hindi ko na siya tinapunan ng tingin sapagkat ibinaling ko kay Martin. She's nothing. Sabi niya. Matagal ko siyang tinignan at napipilitang tumalikod dahil gusto ko siyang usisain kung sino yun. Pagbaling ko sa likod ay wala na ang dalawa at mabilis akong naglakad papunta sa room ng dalawang bata. Mahirap bang sabihin sa akin kung sino yun? At kung bakit siya niyakap? Napakuyom ang kamao ko dahil sa iniisip, hindi ko mapigilan na mag-isip ng masama sa kanya dahil bigla siyang niyakap at ayaw pang sabihin sa akin kung sino. Nang matanaw ko ang room ay agad akong lumapit kay Abby na ngayon ay hindi pa gumigising. Nangilid ang mga luha ko habang tinititigan ang mukha ng anak ko. May benda na nakapulupot sa ulo niya. Hinawakan ko ang maliit na kamay ni Abby at nang pumikit lumandas ang luha kong kanina pang pinipigilan.
Naramdaman kong hinawakan ako ni Martin sa siko pero tinabig ko iyon ng isang kamay. Narinig ko ang buntong hininga niya. Irene. Napatigil siya sa pagsasalita nang bigla akong tumayo at naglakad sa kama ni Leo. Iisang kwarto lamang sila dahil VIP itong room. Nang makalapit ay hinaplos ko ang pisngi ng pamangkin ko. Sorry Leo. Napabaling ako sa pinto nang bumukas ito at iniluwan nito si Sarah na salubong ang mga kilay. Dahil nasa tabi ako ni Leo, ay bigla niya akong tinabig kaya muntikan na akong matumba, buti na lang nakakapit ako silya. You have no right to push my wife like that. Mahinahon pero ramdam mo iyong galit ni Martin. Hindi nagsalita si Sarah sapagkat sinamaan lang ako ng tingin. Sarah. Ay takte. Anak ng, nagulat ako doon Liam. Bading ta kasi. Si Erika yon. Ikaw Tombe, gaga. Si Luke naman yon. Pati ako napatalon at napahawak sa braso ni Martin dahil sa sigaw na iyon ni Liam. How dare you to shout at me, Liam? Balik na sigaw ni Sarah. Aya na, gulo na. Ang kapal din naman ng mukha mong pumunta dito. Mahinahon pero may diin ang pagkasabi ni Liam. You piece of shit Liam, I am the mother. Kahit kailan hindi ka naging ina. Biglang sabi ni Liam at napatahimik naman si Sarah. Ako yung kinakabahan. Napatingin ako kay Liam at ganun pa din ang mukha. Ang cold ng titig niya kay Sarah. Bumaling ang tingin ko kay Sarah at kita ang luhang nagbabadyang bumagsak. Nasasaktan ako para kay Leo dahil sa murang edad ay hindi niya naranasan ang masaya at kompletong pamilya. Tama na. Singit ko sa kanila at ibinaling ni Sarah ang kanyang tingin sa anak at pasimpleng pinahid ang luha niya. Napapikit ako dahil sumisikip ang dibdib ko dahil sa nasaksihan. After that fight, Sarah left immediately because she still had a job at kailangan na siya doon. Napapikit ako ng mata habang nakaupo dito sa sofa. Sa lahat ng nangyari kanina ay ngayon lang ako nakaramdam ng pagod. While my eyes closed, I felt the door open kaya binuksan ko ang mga mata ko at tinignan kung sino yon. I heavily sighed because it was Martin. Tumayo ako at hinablot ang jacket ni Luke na naiwan niya dito kanina at akmang lalabas ng hablutin ni Martin ang wrist ko kaya tinignan ko siya ng matalim na tingin. What? I said. You mad? Tanong niya sa malambing na boses. Umiwas ako ng tingin at pilit na kinukuha ang pulsuhan ko sa kamay niya nang hablutin niya ako at niyakap. Napapikit ako bigla at napakuyom ng kamao dahil tumama ang hininga niya sa leg ko. I'm sorry, sabi niya at siya na mismo ang pumutol ng yakap niya. Yakap niya lang, hindi naman ako yumakap pabalik. Inis kong inalis ang mga kamay niyang nasa braso ko na ngayon. Hindi ako galit at kung pwede ba? Maligo ka nga at wag mo na ulit akong yayakapin dahil may virus yan. Tumaas ang boses ko at dinuro ang suot niya. Nangunot ang hu niya. What are? Simula nang yakap ka ng babae, nakapangkriminal na attire ay may virus na yan. Kaya umalis ka sa harapan ko at maligo. Madiin sabi ko at inirapan siya bago tumalikod at isinalampak muli ang katawan sa sofa. I have a crazy wife. Mabilis akong napabling ng tingin sa kanya dahil sa sinabi ay hindi bulong pala. Pero narinig ko din naman. Tinignan ko siya, matalim yung tipong tagos hanggang buto niya kaya wala siyang nagawa kundi lumapit sa akin. Umusog ako dahil ayokong mapalapit sa kanya, lang niya to. That was Cade. At bakit? Anong ginagawa niya dito? Siya yung, hindi niya natapos ang sasabihin dahil napabuga siya ng hangin at tinignan ako. Listen wife, that's not an accident, sinadya ang pagbangga sa car mo. Abi niya kaya napaupo ako formal at para lapit sa kanya. So, sino ang salarin? Atat na tanong ko sa kanya. Ked. Napatayo ako bigla at napasuklay sa buhok ko, hindi nga ako nagkamali sa hinala ko. Walang hiyang babaeng yon, pati mga bata dinamay. Nanggagalaiting sabi ko at ang paghinga ko ay bumilis dahil sa sobrang galit. Tinignan ko si Martin. Where does she live? Madiing tanong ko at napatayo siya at hinawakan ako sa magkabilang pisngi. We can't find her and the police. Sabi niya. Pwes ako ang hahanap sa kanya.
Wife, please stop, calm down, at ang pulis na ang bahala. Pinuno ko ng hangin ang baga ko at pumikit para pakalmahin ang sarili. Please. Napamulat ako ng mga mata at ang mukha ni Martin ay nagsusumamo. I nodded at bumalik na sa pagkakaupo sa sofa. Umupo siya sa tabi ko at niyakap ako. Ano ba? Maligo ka nga muna ah. Irita kong sabi pero ang langhiya talaga, tumawa pa at isiniksik ang mukha sa leg ko. Sa gitna ng yakap niya ay tinanong ko siya. Why did she go here? She wants me to go with her. Sabi niya na hindi inaalis ang mukha sa leg ko. Ang kapal din naman ng pagmumukha niya ah. After of what she did, pupunta pa siya rito. Nanggagalaiting sabi ko. I know that, and after she went there were policemen waiting for her outside. Yeah, paano nakatakas? Takang tanong ko sa kanya at tiningalan niya naman ako. Marami siyang kasama. Sabi niya at isiniksik na naman ang mukha sa lig ko. Aangal na sana ako nang magsalita siya. I'm tired, please eh. Tumingala siya sa akin. Let me. Wala akong nagawa kundi ang hayaan siya. Tumatama ang mainit na hininga niya sa lig ko kaya hindi ako mapakali. Hindi ko pinahalata na naapektuhan ako. Ilang sandali pa at ramdam ko na ang malalim na paghinga niya hudyat na nakatulog na siya. Dahan-dahan kong iniangat ang braso niya na nakayakap sa akin at sinuportahan ko din ang ulo niya at dahan-dahan na ipinahiga sa sofa. I squatted while staring his handsome face. Ang makapal na kilay at pointed nose ay bumagay sa labi niyang hugis puso. Hindi ko masisisi si Cady kung patay na patay siya kay Martin dahil pamatay naman talaga ang mukha ng lalaking to. Pero mali nga lang dahil may mahal ng iba si Martin at ako yon at mahal na mahal ko din siya. Napabuntong hininga ako at tumayo, dumiretso ako sa kama ni Abby at Leo at napapagitnaan ako ng kanilang kama. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila gumigising, dahan-dahan kong hinaplos ang kamay ni Abby. Patawarin mo si Mommy, anak. Nahihirapan akong huminga dahil sa nagbabadyang luha. Please, wake you up. And my voice broke out because tears fell down. I dropped my head on Abby's side and silently crying. It hurts to see ang dalawang bata na mahalaga sa'yo ay nakahiga habang walang malay. Tahimik akong umiiyak nang hindi ko namalayan na nakatulog ako. I woke up because someone was combing my hair. I slowly opened my eyes at bumungad agad ang mukha ni Martin. He looked at me softly and smiled to him. He slowly brought his face closer to mine, so I closed my eyes. I expected him to kiss me on the lips, but I felt something cold touch my forehead, and that was his lips. I opened my eyes and pouted. Good morning, baby. He said with a soft voice. Good morning. I said at dinungaw ang mukha niya at hinalikan siya sa labi. Naalala kong sa gilid ako ni Abby, nakatulog pero nagising na lang akong nakahiga na sa sofa. Tumingin ako kay Martin at saka bumangon at umusog. Sit here. Utos ko sa kanya at sinunod niya naman. Agad ko siyang niyakap at narinig ko ang tawa niya, kaya pinutol ko ang yakap ko. He looked at me with a frown and I just shook my head. Napatingin ako sa kama ni Abby at ganun na lang ang agad kong pagtayo dahil wala siya doon. Tinignan ko si Martin na natataranta. Where's Abby? I said, panicking. Calm down, wife. Our daughter is awake and the doctor took her to check her head. Sabi niya kaya nakahinga ako ng maluwag. Bumaling ang tingin ko kay Leo na nakahiga pa din. What about Leo? I said at mahahalata mo ang lungkot sa tinig ko. He still doesn't wake up. Sabi niya kaya napaupo ako. Tears formed in my eyes. Leo will be fine just like Abby. So don't sit away, cause this is not your fault. He said. I know Martin just comforted me to make me feel better but I could not hold back my tears. I just nodded and wiped away my dripping tears. He pulled me closer to him and hugged me. I leaned my head on his chest pero hindi din yon nagtagal because the door suddenly opened at iniluwa yon ang doktor. I looked down at parang may humaplo sa puso ko nang makitang nakaupo doon ang anak ko.
She smiled at me at ang kaninang luhang pinipigilan ko ay bumuhos na parang sirang gripo. Mommy! Daddy! Sabi niya at agad akong lumapit sa kanya at niyakap siya. Pinutol ko ang yakap ko sa kanya at hinawakan ang mga pisngi niya. I kissed her forehead, nose and she giggled. I looked at her softly. I love you, I said. I love you too, Mommy. She said happily. What about Daddy? Where's Emwa, I love you? Martin said at tinulungan akong tumayo. I love you too, Daddy. She said and pout kaya natawa ako at ganun din si Martin. He brought his face close to Abe and kissed her on the cheek and she just giggled. Itinulak na ng doktor ang wheelchair at inalalayan siyang umupo sa kama. Hinarap ako ng doktor. Your daughter is okay now, kailangan niya lang ng pahinga at walang kahit anong problema sa utak niya. She said and excused herself. Umupo ako sa gilid ng kama ni Abby at nakatayo naman si Martin sa kabilang side. Mommy, what about Liu? Bakit di pa siya gising? She said at bakas ang lungkot sa mata. I weakly smiled at her. Kailangan niya lang ng pahinga katulad mo, Abby. Liu will be okay. I said and she nodded. Tumingin siya kay Martin. Daddy, where's Emwa, little brother? Sabi niya. Your brother is with your grandmother, so get well so you can see baby Austin. And she just nodded again while pouting. Elio. Napatayo ako at napahawak sa dibdib dahil sa sumigaw. Tinignan ko iyon at ang siraulong look na ngayon ay nasa tabi na ni Leo. Biglang bumukas ulit ang pinto at iniluwa naman sunod yon si Liam na madilim ang aura. Leo. Uy. Si Luke iyon habang hinihimas ang kamay ng pamangkin. Si Abby pa lang ang nagigising. Sabi ko at natigil si Luke sa paghimas kay Leo at bumagsak ang balikat. Napatingin ako kay Liam na ngayon ay nakaupo at ang dalawang siko ay nakatukod sa tuhod. Umiigting ang panga at ang mga mata ay nananlisik sa galit o ano. Tumingin ako kay Luke para manghingi ng sagot kung bakit pumunta na ganito si Liam. Nagkibit balikat lamang siya, kaya ibinaling ko muli ang tingin kay Liam. Biglang tumunog ang cellphone ni Martin kaya tumayo siya at lumabas. Mommy, I'm hungry. Sabi bigla ni Abby. Luke, bili ka muna pagkain. Utos ko sa kanya at bigla na lang siyang nagpapadyak ng paa. Ayoko. Matigas na sabi niya kaya umirap na lang ako. Bumaling ako kay Abby na nakangiti at sinabi ko sa kanyang bibili muna ako ng pagkain at babalik din agad. Paglabas ko ay nadatnan ko si Martin na may katawag pa rin kaya napatingin siya sa akin nang mapansin na lumabas ako. May huli pa siyang sinabi sa katawag bago tumango at pinutol ang linya, lumapit siya sa akin. I have to go to work. Sabi niya kaya tumango ako. Sige, mag-ingat ka. Sabi ko at ngumeti. Dinampian niya ng halik ang labi ko bago siya tumalikod at umalis. Nagpatuloy ako sa paglalakad at tinungo ang elevator para pumunta sa ground floor. Pagbukas ng elevator ay nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makalabas sa ospital. Nagtungo ako sa parking lot dito sa hospital at nang mahanap ang coach ko ay agad kong lumapit dito. Bubuksan ko na sana ang pinto ng passenger seat nang mahagip ng paningin ko ang babaeng nakatingin sa akin. Hindi ko kita ang mukha niya dahil siya ay nakamask. Nanlaki ang mata ko nang mapagtanto na kilala ko ang babaeng iyon. Mabilis ang hakbang ko papalapit sa kanya at sa pagkakataong to ay tinanggal niya ang kanyang mask. Ked. Biglang hiyaw ko dahil may nararamdaman akong kumuryente sa tagiliran ko kaya napaluhod ako sa sakit. Mabilis akong napabaling sa likuran ko at may tatlong lalaking balot ang mukha. Pinilit kong tumayo kahit nalalambot ang mga tuhod ko dulot ng kuryente. Hinarap ko sila at bigla akong napaatras na maglakad sila papalapit sa akin, pabilis ng pabilis ang lakad nila.